Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is your Rigas Mamasagri channel, a Fitiler o Zumatarder sa ngayong hapon ito. Tignan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of May 10 hanggang May 16 for the sign off. For the sign of Aries. So Aries, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Aries ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi nag-skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, no, what is the messages advice ng ating angel spirit for this sign of Aries. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Aries signs ang ating mga gilap? Tuklasin at bubulabugin natin angel spirit. Please give me an information po. Okay, so this is something the Queen of Cups. Emotional killing. Na magiging kalmado ng pakiramdam mo, magiging maayos na ang sitwasyon mo. Na mawawala na yung worries mo, mawawala na yung pangamba mo, mawawala na kung ano man yung tumatakbo sa utak at isip mo. There's a Three of Pentacles for collaborations, no? There's a lot of transaction coming in for you. Na mag-ingat ka sa pakikipag-unayan, pakikipag-usap. There's a high priestess for an unexpected moment. May mga hidden agenda dyan or hidden enemies. Or either, kumbaga may mga bagay dyan na hindi mo akalaing mangyayari at magaganap. No? Maaring mag-ingat ka kasi baka mabudol ka, mag-ingat ka baka ma-scam ka. No? Let's see what is the initial messages. So there's a Ten of Pentacles. Magkakaroon ka ng long-term success and long-term investment. No? Magkakaroon ka ng financial security. And there's a Three of Wands. The waiting is over, no? The waiting for a soul, waiting for a ship. Itong hinihintay mo resulta, documents, maaaring dumating na. And there's a Five of Cups, no? May mga disappointment or regret ka dito, mga pagsisisi, panghihinayang, no? Maaaring nagsisink in sa'yo lahat. And this is something the Queen of Cups, representing the Nine of Pentacles with a blossoming, na magiging maayos ang iyong pakiramdam, magiging maluwag na ang iyong nararamdaman sa ngayon. And this is something that Chariot card, there's an action and movement. No, may mga changes and development ang nangyayari dito pagdating sa finances mo. Mag-iingat ka, no, sa mga transaction na gagawin mo. What is the High Priestess? Represent with the Knight of Wands. So there's something guys with a slow and steady. Na manatiling kalmado, huwag ka masyadong agresibo. Hinay-hinay lang sa pagdidesisyon at paggagawa ng action. Now, what is the Ten of Pentacles? Represent with the World card. Now, there's something trouble, success, coming in for you na magkakaroon ka na pang matagalang sitwasyon. No? And there's a Three of Wands, represent with the Eight of Wands, for fast communication and fast movement. Bibilis ang takbo ng sitwasyon at bibilis ang takbo ng eksena. Yung mga hinihintay mong dokumento, papers, maaaring dumating na. Now, some of you guys, no, hinihintay mo yung message na to, maaaring makuha mo na. No? And there's something legal matters talaga. May usapin about sa legal, maaaring kumbaga mapasa mo to. And there's a Sun card. Naliwanagan ka na. Kaya siguro nagkaroon ng mga regret and disappointment dito dahil napagtanto mo na kung ano man yung mga bagay kamalian mo na nagawa. What is the Queen of Cups? Because the Nine of Pentacles. Represent with the Nine of Cups. A wish fulfillment. So may mga bagay na matutupad na. May mga bagay na may sasakataparan mo na. May mga bagay na unti-unti mo nang matatamo, no? Yung kaluwagan sa dibdib, no? Para ka nabunutan ng tinik. What is the Three of Swords? What is the Three of Pentacles? Because the Chariot card. Represent with the Nine of Pentacles. Na maging secure ka at maging pangalagaan at protection mo kung naman yung mga bagay na meron ka. No? Kailangan mong kumilos, gumalaw ba? Kailangan subaybayan mo. No? Kailangan gamay-gamayan mo. No? Hindi pwedeng pabugso-bugso at and of course, para decision ka. Hindi pwedeng gano'n. Now, let's see what is the High Priestess. And because the Knight of Wands. So, there's a Death card. Now, there's something guys with an ending and in your beginning. Now, may mga bagay na tatapusin na dito. May mga bagay na magsisimula na. Now, may mga bagay na maaaring hindi mo akalaing tatapusin. Now, maaaring there's an unexpected moment na maaaring
hindi mo inakala, no? Na unti-unti na matatapos lahat ng mga bagay na pinagdadaanan mo sa ngayon. What is something the Ten of Pentacles is the word card? Represent with a hyphen for lesson learned. Natuto ka na from the lessons, no? Sa mundong ginagalawan mo, natuto ka na how to manage and control, no? Hindi lang sa isang aspeto, tungkol sa lahat ng aspeto to. No, natuto ka na, may mga bagay kang kailangan pagdaanan bago mo makita ang totoong liwanag. Ibig sabihin dito, step by step, no? Kailangan mo dumaan sa tamang proseso, sa progreso. What is additional messages with the 3 of Wands and the 8 of Wands? Referencing with the 6 of Swords with the transition. Unti-unti ka na makakalaya sa hindi magandang sitwasyon. At yung hinihintay mo, ito na yon. No, maaring hihilahin ka na para makawala, no? Sa kinalalagyan mo. What is the 5 of Cups? Because the Sun card. Referencing with the 4 of Pentacles for saving money. Protection at pangalaga mo yung sarili mo para wala kang doubt at wala kang panghihinayang sa huli. No, dahil kailangan, kumbaga, na protection at pangalagaan mo ito. Now, what is additional messages about naman tayo sa outcome? Sa outcome is the 4 of Swords. No? Something rest. So, kailangan mo ipahinga yung utak mo. No, yung katawan lupa mo. There's an 8 of Swords. Napapalibutan ka talaga ng toxic and negativities. And there's a 7 of Pentacles with a harvest moment. Ano man yung mga bagay na hinintay mo, makakamit mo yan. No, talagang aani ka dyan. At the same time, there's a devil card. There's something, guys, na maaaring meron talaga ditong itinanim na maaaring nagbigay kamalasan sa'yo. And there's a devil card na maaaring may gumagawa talaga sa'yo ng black magic involved. No, and this is something the 7 of Swords, sneakiness. Ibig sabihin dito, nagkaroon ng cheating, lying. No, nagsinungaling ka or nagsinungaling to, nung tao na to na dumagawa sa'yo, maaaring sinusubaybayan at kumukuha siya ng informasyon. Maaaring nagkakaroon ng inside job. No, there's a magician. Talaga there's something doing black magic to you. No, ginawang kanya talaga ng eksena. No? Nakikita mo yan, it's all about negative. Diba? Kumbaga, there's something at cheating, lying on you, hindi ka makatulog, balisa ka. No? Bakit? Kasi, kumbaga, nagkakaroon ka ng doubt and fear. No? Yung parang lutang ka na nag-aalinlangan ka, natatakot ka, ganon. Balisa ka. No? There's something doing a black magic tayo with a magician. Talagang ginagawan ka. No? Para lahat ng mga pinaghirapan mo, lahat ng mga bagay na meron ka, unti-unting maglaho. No? And of course, the power of the deck is the Hangman. No? Lutang ka at you're feeling stuck. You're feeling abandonment. So, let's see what is additional messages about tayo sa finances and career, about tayo sa love life at kalusugan. So, ito na yun, guys. Alamin na natin, tuklasin. Let's watch this. Finances and career represent what? Okay, so there's something, the Star card, recovery and healing. Na makaka-recover ka na pag-usapin about sa pera, usapin about sa negosyo, makaka-recover ka na magkakaroon ka na dito ng katuparan, na may pag-asa pa. And there's a 2 of Swords, kailangan mo lang magdesisyon. No, kailangan mo lang mag-take ng action. And there's a 3 of Swords, talaga napapalibutan ka ng mga inggitera, no, ng mga taong gustong sirain ka. No, there's a King of Swords, stop the pattern, kailangan mo na maputol. Ano man yung pattern na to, ano man yung mga bagay kaugnayan sa'yo. And this is something, the Justice card. Huwag ka mag-alala. There's something, a principle of karma. May hustisya at may karma. And this is something, the Emperor. Maging mature ka na lang. And of course, maging grounded ka sa mga decision mo. No? So, let's see what is additional messages tayo. Pagdating naman tayo sa love life. There's a 10 of Swords, no? Sinasabotahi ka pagdating sa buhay pag-ibig. And of course, there's something, the Knight of Swords. Parehas kayo nagkakaroon ng anxiety, sleepless nights, and you're feeling stressed, no? You're feeling drained. And there's a Page of Pentacles for something, invest wisely. No? Ibig sabihin nito, ano man yung mga bagay na na-invest nyo, ano man yung mga bagay na ginawa nyo, maaaring kumbaga, mamamanifest nyo yan. And there's a judgment for a wake-up call. Na parang ginigising ka sa katotohanan na you need to pay attention. And because there's something, the King of Pentacles. Maging secure at maging practical ka sa kung ano man yung mga bagay na meron ka. And there's a Hermit card. No, there's something, a karmic relationship. Talagang konektado ka with a karmic relationship. No? Ang ibig sabihin ng karmic relationship, guys, is na something soul conflict pagdating sa relasyon. No? Pagdating sa relasyon. No? Punong-puno ng komplikasyon. So, let's see, about naman tayo sa kalusugan mo. There's a Strength card with a confident. So, kailangan lakas sa loob mo, maging matapang ka. No? Mayroon dito about sa partnership, no? Na maaaring kailangan maging malakas ang loob mo, no? Huwag ka mapanghihinaan ng loob, no? Parang, kumbaga, nagkakaroon kayo ng ano dito, parang,
Nakahatak siya, no, ng enerhiya mo kapag negative ka. And there's an Eight of Pentacles. Mag-focus ka, mag-concentrate ka sa ginagawa mo. And of course, sinasabi sa'yo dito na kailangan mo kumain na masusustansyang pagkain. And there's the Lovers. Na pares kayo na nararamdaman ng person mo. Now, there's a Four of Wands. But there's something, the Four of Wands, something celebration. No, maaaring magiging maganda kalusugan mo na dito. Ibig sabihin dito na magtutuloy-tuloy na. No, yung maganda kalusugan mo. There's a Three of Cups. No, there's an ultimate happiness. Magiging masaya, magiging maganda na pakiramdam mo. And a part of the deck is the Hangman. So, meron talagang stuck. No, hindi ka pa makalaya at makawala dyan sa situation na yan. So, kailangan mo magising sa katotohanan. No, na kailangan mo palayain yung sarili mo mula dyan sa bangungot at negatibong mundo. So, let's see. What is additional messages with the magical fire messages, advices, and of course, pick a card, yes or no. Now, pwede ka mag-question dito, guys. Then, of course, isa lang ang magiging sagot sa tanong mo. 1, 2, or 3. Pipili ka lang ng isa. At comment down below, guys, kung ano napili mong number para malaman ko kung umabot ka ba dito sa reading na to. So, let's see and watch this. With the magical fairy messages represent what? With the magical fairy messages, and there's something flower power. No, magkakaroon ka ng kumbaga kakayanan dito para makalaya ka dyan, para magkakaroon ka ng something instinct, no, vibrations. No, there's something spring with the blossoming. No, may paglago talaga, ibig sabihin yayabong lalago, lalakas na. And this is something vegetarian. Umiwas kayo sa mga mga meat. No, kailangan mo ron veggies muna kayo. And assertiveness, dapat alam mo yung grounds mo. Stand up of your beliefs, no? And say yes if you want to. No, kaya nasa sa'yo pa rin yung decision. And this is something holiday. No, ngayong holiday dito maaaring masagot ng lahat ng katanungan mo. What is the yin and yang oracle card represent what? For yin and yang oracle card represent, and there's a revert. Oh my God. Na ibig sabihin dito talaga ibabalik yung sigla ng buong pagkatao mo, no? And there's something toxicity. I told you, there is something toxic pattern. Nasa paligid mo ang lason. And there's an attraction, sorry. You're also attracted to anyone, or either malakas talaga ang atake mo. Inggiting ka, kukulamin ka. No? Mabilis kang makula, madali kang makula. No? Dahil, kumbaga siguro, may spiritual kang, kumbaga connected ka with the spirituality. No? Kumbaga kailangan mo pagdaanan to. What is the synchronicities? May ganun talagang tao, no? Laging nakukulam, no? Laging na gagawa ng hindi maganda. There's a crystal with the visions, no? Nagkaroon ka na ng instinct something vibrations, no? Pakinggan mo yan. There's a parrot with a something incantation na mag-ingat ka sa mga binibitaw mo salita. No? Sa mga sinasabi mo, no? Maaaring, kumbaga sinasabi dito guys na baka makakuha na impormasyon sa'yo, yung mga taong gumagawa sa'yo, mag-ingat ka. And there's a faith, no? Sinusubukan na pananampalataya at tiwala mo kung hanggang sa katatatag. Diba? So, let's see what is the romance angel for a mystic love oracle deck. And there's a regret. No? Some of you, nagkakaroon ka talaga ng may mali ka nagawa dito na pinagsisisihan mo. No? And because there's something, guys, with a breakup. No? Para ka na broken na para ka nasaktan, na bigo. And there's a finances future. No? May kinalaman din dito about sa finances. No? Maaaring nabudol ka, naloko ka. And there's something cheating. Na meron talagang cheating na nangyari dito. Na nawala ng tiwala. So, there's something, guys, with a relationship reconnecting, no? Meron man naman dito, guys, na maaaring long distance relationship, na maaaring magkakaroon kayo ng connection na ulit. So, let's see what is an angel's number represent what? With an angel's number represent what? 0505 with an unexpected shift. Na may mga biglaang pagbabago sa buhay mo, hindi mo inaakalang mangyayari. I hide this number serve as a gentle nudge to pursue whatever interests you most. It's possible that something could rock your boat, but you end up exactly where you belong, which could be in somebody's arms, your dreams job, or abroad, etc. So see, may mga bagay dito na maaaring kumbaga magtupad sa mga pangarap mo at yun naman yung mga bagay talagang kailangan mo at ninanais mo. Makakamit mo yan. Sinusubukan din ng iyong tiwala. No, sinusubukan din ng iyong katatagan.
kung hanggang saan ka lalaban. So, let's see what is the Money Move Oracle deck. With the Money Move Oracle deck, represent what? Represent with expression. Now, open up your heart and connect with others. Now, ibig sabihin dito guys, na talagang ipakita mo, no, talaga kung ano man yung nararamdaman mo at sinasabi ng puso mo. What lies beneath with the hidden future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? Represent guys with knowing they fuck up. No, alam mo na yung totoo eh. No? Nagbubulag-bulagang ka lang. No, nagsusyunga-syungakan ka lang dito. No? Parang ano to eh, parang dinidrain ka ng sarili mong parang kasyungahan, something like that. Parang alam mo na yung totoo eh, no? Nagbubulag-bulagan ka. And this is something burning evidence. No, parang meron dito parang sinusunog yung ebidensya, gato ganyan. Parang gusto mo na lang, alam mo na yung totoo, pero gusto mo na lang parang matanggal lahat ng nangyayari. No? Parang ganon. And there's something part of the light. Represent what? What is the part of the light? Represent what? Bravery. Kailangan mo maging palaban at matapang. I am stronger than fear and doubt. I carry the light of courage within me, trusting in God guidance. No matter the trials life presents, I face them head on, growing and evolving through every challenges. So, lalo kang lumalakas. Lalo ka nagiging matibay, no, sa lahat ng dagok na pinagdaanan mo. Hindi to yung hadlang para sumuko ka. Lalong ito yung bagay na nagpalakas sa'yo para lalo ka mamayagpag at lalo kang lumaban. No? At maging palaban. And there's a shadow work represent what? With a shadow work, represent what? Represent guys with an escapism, relaxation and facing reality, detach from daily struggles and relax but don't use it as a form of avoidance, no? Kailangan mo guys na napakawalan, no? Ano naman yung mga bagay na nagsisilbing balakid, pero hindi ito yung tamang, hindi ito yung daan, no? Para sumuko ka, na para iwasan. Ibig sabihin, kailangan mong harapin yung takot at pangamba mo. No, kailangan mong harapin kung ano man yung mga bagay na kinakatakutan mo. So, let's see what is clarifying for love situation. Alamin na natin yung dyan guys, anong ganap sa'yo pagdating sa buhay pag-ibig. And this is something guys, secret desires. Unspoken need can plunge you in the deep confusion. Maaaring naguguluhan ka ngayon sa nararamdaman mo. No? Naguguluhan ka kung sino talaga yung taong mamahalin mo at taong mahal mo. Diba parang nagkaroon dito guys ng parang chosen one, na parang di mo alam kung sino yung pipiliin mo, no? Kung sino talaga yung pinili mo. And this is something clarifying for life situation. Let's see what is the clarifying for life situation. Enjoy the journey. So, ibig sabihin nito, enjoy na moment guys, no? Dahil itong bagay na to ay mismong tatatak sa'yo. No, itong mga bagay na pinagdadaanan mo ay maaaring isang daan niya, no, para mas lalo mong makilala yung sarili mo. Embrace each moment fully, staying open to new experiences and lesson along the way. So, marami kang mga bagay na napagdaanan, natutunan, no, isang daan yan para nang sa ganun mabuksan mo ang panibagong chapter sa buhay mo. No, meron ka pa palang ibubuga at meron ka pa palang kailangan matutunan sa sarili at malaman. Diba? So, let's see what is a pick a card yes or no. So, let's watch this. With a pick a card yes or no, guys. Wala na tayong paligo-ligoy pa. This is a yes or no question. Let's start na tayo with the number 1. Sino ba ang nakapili ng number 1? Ito na yan. And there's something a no. Gold, a cold shoulder, frozen, put in on the ice for a while. No, ibig sabihin dito, na parang just wait for a moment. No, hintayin mo yung tamang pagkakataon. No, wag kang magmadali, wag ka masyadong urat, no, na parang minamadali lahat ng bagay. Kailangan mong kumalma. No, maghintay ng tamang pagkakataon. What is the number 2? And there's a yes. Walk before you run, fresh outlook, baby step. See? Hinay-hinay. No? Kasi the more na nagmamadali ka, the more na tatakbo ka agad, mabilis kang hihingal. Ibig sabihin, maglakad ka muna. No? Hanggang sa pabilis ka ng pabilis. Ganon.
Huwag kang magmamadali na mabilis ka kaagad. No, hindi ka pa nakakarating sa kalagitnaan, hingal ka na. So, yun yung sinasabi dito na unti-unti mo lang gamayan. Unti-unti mo lang, kumbaga, bilisan yung eksena. No, huwag mong bibilisan agad-agad. Maghintay ka ng perfect timing. What is the number 3? There's a no. Current 2, strong, find solid grounds. So, see? Hanapin mo yung mga bagay na magpapatibay sa'yo. Huwag mong ipilit yung isang bagay na alam mong hindi pa hubog. No? Kumbaga, huwag mong ipilit yung isang bagay na alam mong walang tibay. No? Alam mo yung mga bagay na alam mo masusugat at mahihirapan ka kapag inilaban mo. So guys, this is a special gabay for the month of May 10 hanggang May 16 for the sign of Aries. So Aries, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Because don't forget to like and subscribe my channel and i-hit the question bell for more videos. Update ko, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalong-lalo na ang dirigi-skip ng adsaway, pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig na gumabang na biyayang manang balik sa inyo. So maraming salamat guys and see you in the next video. Bye-bye and babush!